No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Alam mo, hindi ka pa rin talaga nagbago. Talaga? Parang nung una tayo nagkita. Ayun nga lang, nakakainis ka dahil hindi ka man lang nagsabi na babalik ka. Alam mo, ayoko lang maramdaman ni Pedro na masyado ako nagmamadali dahil sa pagbabalik ko. Ay, pero hindi naman niya kailangan malaman yun. Pwede na natin gawin yung tulad ng dati, mag-party-party. Nagbibiro lang sa Roxana, huwag kang maniwala. Pinapangako ko na kapag naging tayo ulit, titigilan ko na yon. Anong meron? May iniisip ka pa, Pedro? Pwede mong sabihin sa amin? At sino naman? Iniisip ko lang si Fiorella. Dapat na akong tumawag ng doktor. At bakit kailangan mong mag-alala sa katulong na yon, Pedro? Natural, dahil empleyado ko siya. At kung may masamang mangyari sa kanya, pananagutan ko si Fiorella. At isa pa, kailangan ko na siyang tingnan. Sandali lang. Sabihin mo nga sa akin, ano bang meron sa kanila ng Italyana na yan? Wala naman. Kilala mo naman kung gaano kabuti si Pedro. Teka nga, kwentuhan mo nga ako. Sige na, kumusta yung mga party na pinupuntahan mo sa Ibiza? Huwag mo sabihin wala kang ala. Talaga? Gusto ko malaman mo na nakaramdam ako ng konting selos. Pakiusap, Sonia, hindi ito ang oras para dyan. Huwag mo sabihin na makikipagbalikan ka kay Aitana. Ibig sabihin, ikaw at ako. Anong ikaw at ako? Pwede ba kalimutan mo na yung nangyari? Hindi na yun mangyayari. Dahil ang totoo ay... wala na talaga akong naaalala. Siyempre, nangyari na. Pero huwag mo akong kalimutan. Hindi ko kaya na iniiwasan mo ako. Patuloy ko pa rin naalala yung mga Pwede ba oras na tumahimik ka yan. na, Sonia? Asawa ka ng pinsan ko, naintindihan mo? Lasing lang talaga ako noon. At isang malaking pagkakabali ang nangyari sa atin. Tigilan mo na ako. At burahin mo na ako sa isipan mo. Nakuha mo? Siya yung tipo ng lalaki na maalalahanin at mapagmahal. Kaya naman... Matanda na siya, no? At oportunista. Oo, sige, matanda na siya pero... Napakagwapo niya. Ay, kakaiba talaga siya. Isa siyang mayaman. Maswerte ang kapatid mo. Para siyang si Cinderella. Hindi. Beauty and the Beast ang ibig mong sabihin, Aling Simona. Ay, hindi mo ako naiintindihan. Ay, bulag ang pag-ibig, hindi mahalaga ang edad. Kahit si Fiorella o si Sir Vittorio, ang mahalaga nagmamahalan sila. Pero hindi siya mahal ng kapatid ko. Pero matututuhan din niya mahalin yun. Hindi. Hindi ganun ang pagmamahal. Hay, Gianna, tapusin mo muna lahat to pakiusap. Lilinisin ko muna sandali yung living room. Gianna, may nakapagsabi sa akin na may sakit ng kapatid mo. Gusto ko sana siyang tingnan bago tumawag ng doktor. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. Maayos ng pakaramdam ng ate ko. Mabuti naman pala kung ganon. Oo nga pala. Totoo bang ikakasal na siya? Oo. Ibig sabihin pala, pati ikaw ay aalis na at sasama na sa kapatid mo. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa naisip yun. Ayoko sanang umalis dito eh. Teka, bakit mo nga pala natanong? Ayos lang ba sa'yo na umalis na ako dito? Hindi naman. Natanong ko lang naman kasi. At saka alam mo ba may sasabihin din ako sa'yo. Pupunta din kasi ako dito para sabihin sa'yo na naayos na yung mga requirements mo sa pag-aaral mo.
ibig sabihin pwede ko na ipagpatuloy ang pag-aaral Oo ko? nga, tama ka. Teka, paano yun? Kailangan ko ng mga papeles sa dati kong eskwelahan. Oo, pinadalan ko ng letter yung dati mong school at nagbigay sila ng patunay na doon ka nga nag-aral. Kung gusto mo, puntahan natin bukas. Madali lang naman yun eh. O sige. Ayo. Ay, naku. Pasensya ka na. Masyado lang kasi ako natuwa. Talaga? Oo, Sir Gael. Maganda kung sasamahan mo ako. Sir Vittorio, kasama sa St. Biagio. Ako at si Gianna yung sinubukang hanapin ka. Hinanap ka namin. At nung hindi ka namin makita, naghanap ako ng trabaho dito. At yun nga ang... At pasensya na rin. Nahulog ka na talaga kay Pedro. Hindi. Boss ko lang si Sir Pedro. Kung ganoon, bakit hindi ka masaya? Bakit bigla ka na lang nalungkot nung nalaman mo na ikakasal ka na ngayon, Fiorella? Ano ba ang problema? Dahil masyado mabilis ang lahat. Hindi ba't iniwan mo na ang dati mong buhay sa Italy nang sumakay ka sa eroplano papunta rito? Alam ko na ngayon kung ano ang nangyari. Ito'y dahil mas matanda ako sa iniisip mo, hindi ba? Hindi. Hindi naman sa ganun. Ang akala ko nung pwede ka ding umibig sa katauhan ko. At hindi dahil sa edad ko. Alam niyo kung anong kinigulat ko? Yung nagsinungaling kayo. Oo, nagsisi ako. Pero habang may buhay tayo, pwede pa naman nating ituwid ang lahat. Ay, Fiorella. Fiorella, alam ko may tinitirahan ka na ngayon at may trabaho na. At ang pamilya Angeles na nagpapagamot kay Gianna. At ikaw, hindi mo na kailangan pa maging empleyado. Narito ako ngayon para ibigay ang magandang buhay. Sir Vittorio, Nasisiguro ko ng iyong papa, ang matalik kong kaibigan, ay magiging masaya kapag nakitang kasama kita. Makinig ka, munti ko na makalimutan. Meron nga pala akong regalo sa iyo. salamat Sir Vittorio pero hindi ko kailangan ng cellphone. Kailangan mo yan, nandyan ang number ko. Sa pamamagitan niyan, makakapag-usap tayong dalawa. Mahal ko. Magpahinga ka na. Kunin mo. Gusto ko ring malaman mo na ako ay isang mabuting tao. Magandang gabi sa iyo, Fiorella. Kailangan natin mag-usap. ¿A dónde va nuestro amor? Siga. Natutuwa ako malaman na maayos na si Fiorella. Salamat sa balita mong yan, Simona. Oo, sana lang hindi ka iniwan ng assistant mo, Eloisa. Mas inuuna kong alalahanin ng ibang tao bago pang ibang bagay. Yan ang tandaan mo. Oo, hindi mo dapat alalahanin ang ibang tao, Eloisa. Hindi naman tama yun. Walang araw na lumipas na hindi natin napag-usapan yung babaeng yun. Palagi na lamang ba siya? Sige. Ano bang sinasabi mo, Julieta? Eloisa, pakiusap, buksan mo mga mata mo. Halata namang may gustong patunayan yung babaeng yun. At mula nung hindi niya nakuha yung asawa ko, naghanap na siya ng ibang lalaki. Pasensya na po kung nakisali ako, Ma'am Julieta, pero di po totoo yun. Pumunta si Fiorella dito para kay Sir Vittorio. Ano ka mo? Siya ba yung anak ng empleyado ng kumpanya? Oo, bumalik siya sa Italia kasama ng 2 anak niya pagkatapos niya mag-retire. Pero namatay din siya agad, kaya naman bumalik ang magkapatid na Gian at Fiorella sa Mexico dahil magpapakasal sana si Fiorella kay Sir Vittorio. Pero pagdating nila dito sa Mexico, hindi sila nakita at yun ang dahilan kung bakit si Sir Pedro ay nangako na pakiusap, tigilan mo na yan, Simona. Mas lalo mong pinapasakit ang ulo ko sa mga kinukwento mo. Teka lang, Senyora Eloisa, sinasabi ko lang naman po ang alam ko. Hindi lang napakabait, kundi napaka-generous talaga ni Pedro. Paano na lang kaya kung ang lahat ng anak ng retiradong empleyado ay kukupkupin niya? Oo, mabait talaga si Pedro kaya nandito ngayon si Fiorella. Kaya nga walang namamagitan sa kanilang dalawa. At sinabi sa akin ng apo ko,
na malapit na siyang magpakasal kay Aitana. Pwede ka na umalis, Simona. Sige po. Sige na. Bago ka pa magkwento ng ibang storya, alis na. Hindi pipiliin ni Pedro ang babaeng hindi mayaman at walang kinabukasan, no? Hindi ko maintindihan. Noong nakaraang araw lang nangangarap tayong dalawa. Tapos malalaman ko bigla na magpapakasal ka kay Mr. Vittorio? Pero hindi ka naman nagsisi, tama ba ako? Sir Pedro? Pero ano yun? Pwede ba? Nakita ko kayo naghahalikan. Hindi. Siya ang humalik sa akin. Ginulat niya lang ako, Fiorella. Hinayaan mo siya halikan ka. Ano yun, hindi mo alam? Bigla na lang nandikit ang mga labi niyo, ha? Huwag mong pilit idahilan ang halik na yon sa pagpapakasal mo kay Mr. Vittorio dahil magkaiba yon. Pero ginawa ko lang yun dahil nangako ako sa kanya. Hindi ko ginawa yun dahil mahal ko siya. Sana nga lang hindi mo siya totoong mahal. Dahil sa ganyan, hindi mo ko binastos sa naging desisyon mo. Pakiusap, Sir Pedro. Tama na. Intindihin mo ako. Ayoko na makinig pa sa'yo kahit kailan. Yun lang, Fiorella. Hindi. Simula ngayong oras na to, tapos na tayo. Tigilan na natin to. Hindi. Pakiusap, Sir Pedro. Kung may namagitan man sa ating dalawa, tapos na yon. Dahil mas ginusto mo yon. At inayawan mo na ang pagmamahal ko sa'yo. Kung kaya, Fiorella, tinatapos ko ng lahat ng ito. Senyora, pinasasabi po ni Mrs. Sonia na di siya makakarating para bumaba at kumain dahil masama ang pakiramdam niya. Pero paano? Wala man lang ba siyang plano? O kaya pumasok sa trabaho? Pasensya na po, senyora. Di rin po magandang pakiramdam ko. Ay, sige, makakaalis ka na kung ganun. Sige po. Sige, salamat, Joaquina. Alam mo ba kung bakit siya nagkasakit pinsan? Bakit dapat alam ko? Di ko alam. Ang akala ko magkasama kayo nagtrabaho kagabi. Pero mas nauna akong umalis sa opisina. O pwede rin naman dito sa rancho. May study area ka naman dito para magtrabaho. Okay. Pwede ba tayong kumain ng almusal ng tahimik at mapayapa? Hindi na tayo makakakain, Lola. Bakit Hindi naman? na po ako nagugutom. Ay. Tapos na ako. Pero anak, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Masyado Pedro! Mauna na ako. Oh, at ikaw, Julieta, hanggang kailan mo planong tumira rito sa amin sa rancho? Inimbitahan ko dito si Julieta at pwede siyang magtagal dito hanggat gusto niya. Maraming salamat, Eloisa. Alam ko naman at na-appreciate ko yun. Pero para sagutin ang tanong mo, pinag-isipan ko yan at maghahanap din ako ng malilipatan. Kaya yun ang aasikasuhin ko para makaalis na ako. Ibig sabihin, aalis ka na sa bahay ni Alibal? Wala na akong plano bumalik doon. Ngayon naalala ko na, Julieta. May kaibigan kasi ako na nagpapaupa ng bahay. Kung gusto mo, pwede ko siyang tawagan kung talagang interesado ka makita. Oo naman, sige. At labis ko itong pagpapasalamat. Tatawagan ko siya mamaya. Kumusta, Fiorella? Pumunta ako dito para... Kahit magmakaawa ka, yung sorry mo wala nang kwenta ngayon para sa akin. Kahit 1 milyong sorry pa. Ayoko, Benito. Hindi na kita mapapatawad. Sige, okay. Naiintindihan ko. Mabuti naman. Aalis na ako. Ang sabi ko, aalis na Oo, ako. narinig kita. Ngayon na. May sasabihin lang sana ako. Maaari ba ako magtanong sa'yo, sa tingin mo ba, tama ba na gawin mo ang lahat? Makasama mo lang ang mahal mo, kahit na magsinungaling ka o mandaya ng iba? Hindi, Benito. Gusto mo malaman kung bakit? Dahil parang niloloko ko na rin ang aking sarili. Ayoko maging masama tulad mo. Minsan kailangan mo isuko ang mahal mo. Para masunod mo yung mga bagay na tinuro sa'yo ng magulang mo. At para alalahanin din sila. Ate Fiorella! Pwede ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa university. Tinuruan ako ni Sir Gael. Lahat ng mga bagay na dapat kong gawin. Sasamahan din niya ako. Ang bait niya, hindi ba?
Sana balang araw ang patawad mo rin ako. Alis na ako. Halika, Gianna. Halika. Binabati kita, Gianna. Magiging taga-university ka na, ha? Oo. Diba? Alam kong pangarap mo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Pero bago yan, kumain ka muna. Mag-almusal ka muna. Ano yan? Kailan ka pa bumili ng cellphone? Niregalo lang to ni Sir Vittorio. Teka, nag-message siya. Fiorella, palapit na ng palapit ang araw ng ating kasal. Mahal kita. Gumagawa siya ng paraan para magustuhan mo. Oo, totoo yun. Gianna, handa ka na ba? Oo. Halika na, baka maliit pa tayo mamaya sa enrollment. Alis na ako, ate. Kakain na lang ako habang nasa biyahe. At yung kiss ko? Paalam, prinsesa ko. Alis na ako. Mag-aral ka mabuti, ha? Opo. Sa tuwing makakaramdam ako ng stress o kaya maraming chismosa sa rancho, nandito ako. Ang ganda, no? Alam mo, pwede tayo lumabas mamayang gabi. Okay? Ayoko. Hindi pwede. Nagawa ko ng lahat yan nung nasa Europa pa ako. Talaga, ha? Huwag mong sabihin sa akin na boring ka na ngayon sa buhay mo. Ibig ko sabihin, magpapakaseryoso ka na. Seryoso na ako ngayon. Iba na ako at ang gusto ko lang ay ang makipag-ayos ako sa mahal kong si Pedro. Okay, hindi naman natin papaalam sa kanya. Uy! O ano na, bilisan mo na. Lumabas tayo mamayang gabi, okay? Sige na, siguro wala kang ginawa doon kundi gumimik ka, no? Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Pumunta lang ako doon dahil pinilit lang ako ng mama ko. Halos mamatay ako doon sa init. Huwag mong sabihin nagsisimba ka doon ng alas 9. Alas 7 yun. Totoo? Teka, pwede mo ko isama sa trabaho mo? Sige na, isama mo ako. Hindi ako makapaniwala na kailangan ko mag-iba ng damit para lang sa Okay, trabaho. sige. Hindi ako nagulat pero hindi pa rin ako makapaniwala. Pero kung yan ang gusto mo, okay. Waiter, bill out na kami. Natutuwa akong malaman na magpapakasal ka na. Lahat ng babae nag-iiba sa tuwing nakikita na nila ang taong nakalaan sa kanila. Opo. Yun din ang sinabi ng tatay ko. Ay, hindi mo na kailangang sabihin yan, Fiorella. Ang pagpapakasal ay hindi basta-basta. Ito ang simula ng kaligayahan. Hindi ko po alam kung gano'n na mangyayari sa akin, Senyora Eloisa. Sa una, hindi ganun kadali. Sinasabi ko yan base sa sarili kong experience. Pero unti-unti makikita mo sa pagbuo nyo ng pamilya kung gaano ka kasaya at hindi mo na magagawang iwan pa siya, iha. Sana nga po. Siguro matatagalan pa, di ba? Kung gano'n, may sasabihin ako sa'yo at sana na lang huwag mong mamasamain. Sa tingin ko, hindi na matatagalan pa dahil ang nahanap mo yung mas matanda sa'yo. Ano sa tingin mo? Alis na po ako, Lola. Marami pa akong gagawin. Paalam. Sige na. Ay, piruin mo, makakatanggap pa pala ako ng bulaklak bago ako Ay, mamatay. pasensya na, Senyora Eloisa. Pero hindi ito para sa'yo. Dinala ko lang ito dito. Natutuwa ako dahil napaka-romantiko. Pinabibigay ito ni Sir Vittorio. Dahan-dahan kong binasa yung sulat. Ang sabi, ang bulaklak na ito ay palatandaan ng aking pagmamahal. Alam mo, para sa mga taong gumagawa ng ganyan, nararapat lamang napakasalan siya. Sa panahon ngayon, mahirap nang hanapin ang mga lalaking gumagawa ng ganyan para magpasaya ng minamahal. Totoo, mga sinasabi mong yan, Senyora Oo, Eloisa. Simona, dahil iba na sa panahon ngayon. Marami, Fidel. Pero sa totoo lang, isa lang ang gusto ko. Yun ay si Fiorella. Talagang mahal na mahal ko siya. Naiintindihan ko. Nalaman ko magpapakasal na siya sa ibang lalaki. Isa pa, sino makakapagsabing babalik sa Aitana? Aitana? Oo. Baka makipagbalikan ulit sa iyo. Sinasabi niya na pwede kami magsimula ulit at kalimutan yung dati. Talaga? Isa pa yung si Sonia. Si Sonia?
Oo, ayaw niya pa rin tumigil. Teka, ano naman ang nangyari kay Sonia? Di ba? Alam mo yung totoo. Pero ako, hindi ko maalala kung ano yung nangyari. Dahil iniwan mo akong lasing sa studio at... Diretsahin mo na ako. Ano ba talagang nangyari? Nagising akong kasama siya. At pinipilit niyang may nangyari sa amin. Kaya naman hindi ako mapakali tungkol doon, Fidel. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa Relax pinsan ka ko. lang, Sir Kay Pedro. Osvaldo ang Minahon pangyayari. ka. Kailangan mong pag-isipan ng lahat ng gagawin mo. Dahil ibang usapan yan. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Sonia. Bakit pinipilit niya ang sarili niya sa'yo? Asawa siya ni Sir Osvaldo. Huwag mo na ipaalala. Ay, bakit ba nangyari ito? Ay, Sir Pedro. Ay. Kontrinato mo lang ako ng maayos. Hindi ko na kailangan maghanap ng atensyon pa sa iba. Alam ng Diyos yan. Osvaldo, andito ka na pala. Eh, ano naman ngayon? Pwede ba? Wala ako sa kondisyon. Ay, hindi ko talaga maintindihan. Yung mga pa-meeting-meeting na yan. Yung mga supervisor hindi dumating. At ang masaklap pa, na-delay ang lahat ng 4 na oras. Ay, sigurado akong kailangan mo ngayon ng masahe. Relax ka lang, mahal ko. Kailangan ko magtrabaho. At ikaw din. Para kasing masakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan kita Nahihila doon. ako. Kaya pumunta ka sa opisina. Bilisan mo. Ayokong salubungin ang init ng ulo ni Pedro. Oh, naghahanap ng magtuturo ng Zumba. Mukhang maganda to. Maganda ang trabaho na to, mukhang malaki ang sweldo. Mama, hindi ko natuloy yung course na yun. Matagal na. Okay. Oh, eto. Naghahanap naman ng isang receptionist para sa isang kumpanya. Mama, hindi ko hinangad magtrabaho mula umaga hanggang gabi para sa anak ko. Ay, wala ka nang magagawa pa. Yan talaga ang mangyayari ngayong nagkaanak ka na. Hindi, Mama. Gumawa ako ng ibang paraan. Sa ngayon, hindi muna ako hinto sa pagpasok sa restaurant ni Vittorio. Ay, pwede ba? Huwag mo na nga isipin ang lalaking yan. Pakiusap, tigilan mo na siya. Magpapakasal na siya sa ibang babae. Isa pa, gusto mo lang naman siya ay dahil sa pera niya. Eksakto. Kaya ayoko siyang mawala. Kahit na anong isipin mo pa, pero gagawa ako ng paraan para makuha si Vittorio at di matuloy ang kasal niya. Hindi ba tama ako? Huwag mo nang alalahanin yun. Mas maganda kung sasamahan kita. At saka ayoko magtrabaho. Hindi ko maintindihan. Kung ayaw mo ng trabaho na yun, bakit ginagawa mo pa rin? Nang dahil sa mamanahin namin, kailangan gumawa kami ng paraan para magustuhan kami ni Lola. Para makuha namin yung gusto namin. Tama ba yung ginagawa mo? Mas maganda siguro kung gagawin mo yung gusto mo. Gawin mo nang hindi yung napipilitan ka lang. Sa tingin ko, kung ikaw man, kung meron kang konti o kahit wala, mas madali sa'yo ang gawin yun. Sa tingin mo, mukha bang madali lang maging mahirap? Hindi, no? Maraming posibilidad na pwedeng pagpilian. Pero hindi mo na kailangan mamili pa. Kung ipinanganak ka na isang Angeles, napakahirap sa lahat ng sumuko. Yung buhay mo mula nung bata ka pa, Gianna. Ganito lang yan. Hindi ko na kailangan pa ng mahabang paraan. Kaya mong gawin pag Angeles ka. Kung ganun pala, napakadali lang para sa'yo ang sumaya. Halika na, Gianna. Mabuti pa bumila ka na. Sige, pumili tayo. Halika, samahan mo ako. Mabuti pa hintayin mo ako dito, ha? Bibili lang ako ng makakain natin habang naghihintay ka, okay? Sige. Sige. Huwag ka mag-alala, Senyora Eloisa. Ako mismo mag-aayos ng contact number sa listahan mo. Di ako makapaniwala. Totoo ba to? May 8 pages ka na listahan ng mga pare. Hay, yung isa dyan tatanungin ko pa kung pwede para sa kasal mo. Dahil church wedding ang gusto mo, hindi ba, Iha? Tingnan mo. Meron din ako ditong listahan ng mga kilalang makeup artist. Kahit pinakamagaling na photographer sa Mexico. Hindi ko alam, pero... Si Vittorio magbabayad ng lahat ng ito. Tamang-tama, may irirekomenda akong wedding planner na mag-aayos ng kasal mo. Pero ayoko magpakasal kay Sir Vittorio. Ano? Bakit naman?
Pwede ko bang itanong sa'yo? Sinong dahilan? Natutuwa ako malaman na naayos na natin yung kay Osvaldo. At patuloy ka pa din magtatrabaho sa amin. Ganon din ako. Excuse me. Pedro. May masama akong balita sa Monterrey. Wala na. Wala nang paraan para maisalba pa. Sinabi ko huwag kang babalik dito! Ayos ka lang ba, Pedro? Anong nangyari? Lahat. Huwag ka na mag-alala. Basta ibigay mo yung report mo sa akin. Para makahanap tayo ng solusyon. Sigurado ka? Oo. Ayaw mong magpakasal sa kanya kasi meron kang iba, ganun ba yon? Hindi. Walang iba, si Sir Vittorio lang. Sabihin mo ngayon sa akin bakit ayaw mong magpakasal. Kasi nga po, hindi ko pa siya lubusang kilala. Nakilala ko lang siya sa internet at nagpadala ng litrato. At nung nakita ko, malaking pagkakaiba. Sobrang iba. Dahil hamak ang tanda niya sa'yo. Sa tingin ko, mukhang mas matanda pa nga siya sa'yo eh. Kaya mas gusto mo at hanap mo yung mas bata. O kahit hindi masyado matanda. Lalaki bang katulad ng edad ni Pedro? Yung parang katulad ng edad ko. Ganito. Makinig ka sa akin ng mabuti. Walang masama kung magmahal ka ng isang taong mas matanda pa sa'yo. Ang importante, nagkakaintindihan kayo. Pero triple ang edad ni Sir Vittorio. Oo, pero sinasabi ko yan sa'yo dahil nakita ko kung gaano ka makisama kay Pedro. Kahit pa malaki ang agwat ng edad ninyo. Siyempre madali lang namang sumama. Sa taong isasagot mo lang ay, oo sir, o hindi po sir. Kung ganoon, gusto mo ba sa Pedro? Bakit po ba si Sir Pedro na naman ang tinatanong nyo? Ang problema ko si Sir Vittorio. Kung ganoon, ang problema mo nga ay matanda na siya. Senyora Eloisa, palagi akong nangangarap na ako'y ikasal. Ito pong pangarap ko mula nung bata pa ako. At ngayon, eto. Excuse me po. Sa tingin ko ngayon, talagang wala na siya. Kung gano'n anak, dapat umpisa pa lang, hindi ka na umasa. Reynaldo, Pero kasalanan niya lahat kaya nagkaganon yon. tumigil ka na. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kalungkot? Alam mo Adela, kapag gumawa ka ng mali, alamin mo kung anong magiging bunga nito. Yun ang lagi sinasabi sa akin ng lolo ko. Diba, makaluma na masyadong lolo mo. Isa pa, namatay siyang may Alzheimer at nasa ng hustisya sa sinasabi mo. Sige, pero meron pa rin siyang rason. Kung nakagawa ka ng mali, alamin mo kung anong magiging bunga nito. Teka, hindi sinabi ng lolo ko yun, pero hindi naman masamang pakinggan. Sinasabi lang din naman yun para matuto ko nung araw. Ay, tumigil ka na, Reynaldo. Ay, anak ko, kung gusto mo, pwede kitang igawa ng muffins, chocolate Teka nga, cake, sandali. kung ano Please man lang ang naman, gusto honey. mo. Pwede ba tama na ang lahat ng ito? Pari ba huwag mo na siyang konsintihin pa? Kaya hanggang ngayon, isip bata pa ito eh. Mas maganda kung ibaling mo na lang ang pagtingin mo sa iba. Para madaling mo siyang makalimutan. Hindi naman, hindi totoo. Pag naitama mo na ang lahat, tapos na yun! At yung sinasabi ko ay totoong galing sa aking lolo nung araw pa dahil yun din ang ginawa niya. Di ko nasabi Kaya sa nga iyo. naman ang sikat ngayon, ang mabait at ubod ng lalim na si Reynaldo. Okay, sige na. Pero maghanap ka na ng kausap mo. Siguraduhin mo lang na matutuwa ako sa gagawin mo, iho. Mukhang malaking pinagbago ng kumpanya. Sigurado ka? Ngayon lang kasi ako nakapunta rito nung pinagtrabaho nila ako. Alam mo ba, mahilig sa mga painting si Senyor Maximo. Mukhang mas pinili ni Pedro ang model ng dekorasyon. Speaking of the devil. Pedro? Ay, Tana. Hello? Hi, pinuntahan ko sa Roxana. Gusto kong makita ang pinagbago ng opisina. Nagulat ako, inayos mo pala. Oo, medyo binago ko nga.
Sa totoo lang, kumuha pa ako ng mag-aayos niyan. Malaking iginanda. Siguradong ikaw ang namili lahat. Hindi. Hindi, pero maganda naman, hindi ba? Yan ang hindi maganda sa ugali ni Pedro Aitana. Alam mo kasi, napakabilis niya talagang makalimot. Ituro mo pa ako. Oo, sige. Dito tayo. Sa lugar na ito, nakalagay yung ibang mga gamit. Sonia, nasa bahay ka, di ba? Alam mo ba ang nangyari kay Pedro? Bakit? Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa Monterey, pero hindi man lang siya nagalit sa akin. Baka naman nagbago ng matinding pagmamahal. Ay tayo na. Nagkaayos na sila? Ewan ko. Ang totoo, wala akong planong manghimasok sa pribadong buhay niya. O sige, kahit ano pa man yan, basta pagod ako. Magpapahinga ako mamaya. Total, tapos na rin naman ako sa ginagawa ko. Sige, bahala ka sa gusto mo. Kumpirmado na ba yung meeting ko sa mga suppliers? Hindi pa. Wala ka talagang kwenta. Napakasimple lang naman ang pinagagawa ko, pero yun, hindi mo man lang magawa. Sa tingin mo ba, mas nagagawa mo yun? Hindi nakapagtataka. Kahit aso, kayang gawin ang bagay na yun nang walang reklamo. Diyan ka na nga. Fabio, pwede ba tayo magkita? St. Biagio. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Pedro. Pero nangako ko kay Vittorio. At ngayon, natutunan ko na kung paano magmahal ng totoo. Kailangan ko namang kalimutan si Pedro para pakasalan si Vittorio. Pero ayoko naman kamuhian ako ni Pedro. Hindi ko alam. Mahirap. Kung tama bang gagawin kong ito. Hello? Hello. Kumusta na ang mahal ko? Sir Vittorio. Pakiusap, huwag mo na akong tawagin pang sir. Vittorio o kaya ay mahal ko, kahit ano na lang doon. Ano yun, Vittorio? Natanggap mo na ba ang mga bulaklak? Oo. Magandang bulaklak. Maganda sila katulad ng mukha mo, ng mga mata mo. Ang mga mata mo nagniningning sa tuwing nakatitig sa akin. Para siya mga bituin na nagniningning. Na nagpapatibok lalo sa aking puso. Vittorio, maraming salamat. Napakaganda ng mga sinasabi mo sa akin. Pero pasensya na, kailangan ko pang bumalik sa trabaho ko. May ginagawa pa ako. Iwanan mo na ang lahat. Sumama ka na sa akin at sisiguraduhin kong magbubuhay rin ka. Ayoko. Nangako na ako sa mga tao rito at hindi ko dapat sirain ng pangakong yun. Oo naman. Tama naman yon. Kailangan tuparin ang pangako. Paalam, Sir Vittorio. Paalam na sa'yo. Magandang bini-bini. Mukhang masaya ka ngayon, Vittorio. Anong meron? Diana, may maganda akong balita sa'yo. Talaga? May eksaktong petsa na ako para sa aming kasal. Anong sinabi mo? Magpapakasal ka na? Totoo ba yun, Vittorio, ha? Kasi ganito yan, pero huwag kang magugulat. Oo, syempre naman hindi. Dito ka pa rin naman magtatrabaho, Diana. Oo, pero hindi ka na mapapa sa akin. Oh, I'm sorry. Pasensya na talaga. May iwan na kita. Buwisit na babae, saan ba siya nanggaling? Sinong babae? Yung hinahanap ni Sir Vittorio? Yun nga. Ano bang alam mo tungkol sa kanya? Wala. Hindi. Sigurado meron. Ay, yung parang katulad lang sa'yo.
Yung itinago ni Benito kay Servitorio. At minahal niya yun. Benito, yung dating nagtatrabaho ba Oo, dito? Yun nga. Kung ganun, mas matindi pa pala ang ginawa niya. Oo, sana. Dapat ikakasal na sila. Lahat ng bagay ngayon ay ayos na. Kung ganun, mas maganda dahil hindi na magtatagal ang proseso ng lahat. Lahat ng subjects na kinuha niya dati, sigurado ang pinakamatagal na ang 1 buwan. Ay, wala na po bang ibang paraan para mas mapabilis yan? Nakita niyo naman sir, hindi na makapaghintay ang girlfriend ko. Kasi naman, excited na talaga siyang makapag-aral. Totoo ba? Oo sir, totoo yun. Maniwala kayo. Meron kasi silang kondisyon na oras na makapagtapos siya ng pag-aaral, ay pwede na kami magpakasal. Ganun ba? Kung ganun naman pala, gagawa kami ng paraan. Talaga sir? Salamat sir. Kung iimbitahan niyo ako, sisiguraduhin ko maayos ang papel mo ng 15 araw. O sige sir, salamat. Okay, imbitahan namin kayo. Okay, mag-alala. Mabuti naman. O ano mahal ko? Oo, Okay ba? maganda yan. Makakapagpakasal na tayo. Kung ganun sir, babalik kami after 2 weeks. Oo naman, hihintayin na lang namin kayo. Sa totoo lang, pwede ko nang simulan ang enrollment ngayon. Excuse me. Salamat, sir. Salamat, sir. Ano masasabi mo? Sabi ko na kunwari engaged na tayo. Mukhang sasabi pa tayo sa kasal ng kapatid mo, ha? Ito lang yun. Oh, di ba? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Malaki Maganda. na. Maganda. Maganda rito. At lahat ng mga kailangan mo malapit lang. Kung kukunin mo, di ka magsisisi. Oo nga. Wow. Maraming salamat. Bueno, kailan mo gusto? Wala na po ba kayong tanong? Wala na. Hindi na Okay, kailangan. sige. Ako nang bahala. Salamat. Ganun po ba? Nakaayos ng lahat. Wala nang problema. Oo naman, katulad ng sinabi ko. Alam mo na kung saan iiwan ang susi ng bahay, ha? Oo naman. Ako pa. Okay, sige. Sige. Julieta, sumama ka sa akin. Tignan natin yung mga kwarto. Tiyak na magugustuhan mo ang mga Tingnan muna natin ang kusina. Hindi mo na kailangan pa makita yon dahil gusto kong makita mo ang master bedroom. Kaya, halika na, Julieta. Master bedroom? O sige, tara. Napakaluwag ng lugar na ito. Malalaki ang mga kwarto. Sinisiguro ko sa iyo magugustuhan mo ito. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin. Kung gusto mong iwanan siya, dapat ginawa mo na. Ang tamang tanong dyan, bakit nagtsatsaga ka pa sa kanya? Bakit hindi mo na siya iwan? Napaka-komplikado. Pero ngayon, nasasaktan ako dahil kay Pedro at Osvaldo. Pati rin ba kay Pedro? Pero bakit? May nangyari ba? Alam mo, hindi naman mahalaga na sabihin ko pa sa'yo. Pero napakasama talaga ng trato nila sa akin. Ayoko silang makita. Isang bagay lang ang naiisip ko ngayon. Hindi magandang itago na lang basta ang nararamdaman. Dapat ilabas mo yan, Sonia. Pero paano? Ewan ko, hindi ko alam. Dahil hindi ko alam ang sikreto sa bahay niyo. Siyempre. Lahat ng sikreto. Humanda sila, tuturuan ko sila ng leksyon. Yan talaga ang dapat. Sa Italy may kasabihang, Kila fa, l'aspect. Ano naman ang ibig sabihin yan? Na nakakatakot ang masaktan. Meron din kasabihang mas mabuting pumatay ng 2 ibon na magkasabay. At yun ang gagawin ko. Papatayin mo? Siyempre hindi naman. Pero tutulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Vittorio? Ay, nako. Ang tanging tumataas lang sa ngayon ay Nasdaq. Puro technology. Mabuti yan. Hello. Bakit ang aga mo yata ngayon? Pasensya na po pero kailangan ko magpahinga dahil napagod po ako. Oo nga pala. Ikwento mo sa akin kung ano nangyari sa Monterrey. Nabalitaan ko masyadong delikadong kumpanya dahil sa halaman. Monterrey.
Excuse me. Yes. Senyora Eloisa, si Fabio to. Kumusta? Okay lang. Tumawag nga pala ako sa'yo kahapon para lang mangumusta dahil alam ko kaarawan ng asawa mo. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Mukha yatang abala ka. Hindi. Pumunta kasi ako sa isang retreat ng ilang araw. At kinailangan kong manatili doon. Kaya pala. Kasi akala ko, babalik ka agad dahil sa nangyaring aksidente. Anong aksidente? Tungkol dun sa nabaril, senyora. At nabaril si Pedro habang nangangaso nung kaarawan ni Maximo. May nakabaril kay Pedro? Anong sinasabi mo? Hindi ba nila sinabi na binaril ni Osvaldo si Pedro at hindi aksidente? Ang nangyari. Hindi ko kukonsintihin na pumunta ka rito para abalain ang aking mga empleyado. Naiintindihan mo ba? Hindi na ako makapaghintay sa iyong pagdating. Talaga? Napakaganda mo. Na parang wala nang ibang babae. Ay, binabala mo ako.